Nagtataka si Kaiser. Bakit hindi ipinakilala ni Ina ng maayos ang lalaki? Pero anong magagawa niya? Nire-respeto niya ang desisyon ng babae. He also, on the other hand, has a lot of secrets that is keeping from his wife. Alam naman niyang napapansin ng asawa niya ang paminsang-minsang pagkawala niya sa mood. Sa tuwing naalala kasi niya ang lalaki, gustong-gusto niyang tanungin ng asawa, pero natatakot siya sa magiging reaksyon nito. Habang si Ina naman ay nababahala. Alam niya sa sarili niya na may mali siya. Pero ayaw niyang mas lumala pa ang discussion kapag sinabi niya sa asawa niya kung sino talaga si Evan. Pagkatapos ng silver anniversary ng parents ni Kaiser, dumiretso si Ina sa chef niya at nagpaalam sa asawa. She wants to organize her thoughts first. After some time, nakapagdesisyon siya na kailangan nga niyang sabihin sa asawa ang tungkol sa lalaki na yon. Sa buhay niya, she wants to open up with him. For a moment, she felt relieved at the thought na may masasandalan na siya, na may pwede nang makinig sa mga hinanakit niya. And that's her husband. Lumabas siya ng shop, saka pumara ng taxi, at habang nasa loob, tinawagan niya ang sekretary ng asawa. Hello? Nandiyan ang boss mo? Ibig kong sabihin ng aking asawa. Bawi niya agad sa sinabi nito. Nalaman niyang papunta daw ito sa opisina dahil may nakalimutan daw ito. Kaya sa kumpanyahan na Kaiser siya dumiretso. Pagkababa niya ng elevator, madali niyang nahanap ang office ni Kaiser. Dahil makailan na siyang nakapagpunta din doon. Habang naglalakad ay may nakita siyang mangilan-ngilang employee na mag-overnight due to works. Nang makapasok siya sa opisina ng Kaiser, ay lumapit siya sa table ng asawa para ilapag ang bag. Inikot-ikot niya ang kabuuan ng office nito hanggang sa napansin niya isang box na nasa ilalim ng lamesa. Nilapitan niya ito, balak sanang takpan dahil nakabukas, pero nagulat siya sa nakita. Kaiser points of view. Agad kinuha ni Kaiser ang coat saka mabilis na lumakad papuntang garage. Pinigilan pa ito na ina niya saka tinanong, "Bakit ka ba nagmamadali?" "Ma'am, kailangan ko makita ang asawa ko. Baka malaman na niya ang totoo." "Hindi ako natatakot sa kanya, ma'am." Saka nagpatuloy sa paglalakad. His mother was puzzled, kaya tinawagan nito si Ina. Pero nagre-ring lang ang phone niya. Tinawagan na lang niya ang sekretary ng anak dahil baka may alam ito. "Alam mo ba kung saan pupunta ang anak ko?" "Hello, madam. You're the second person to ask me where's my boss. Papunta po siyang office." "What do you mean second?" "Si Miss Ina po yung una. Baka nasa office na po yun ngayon at hinihintay si Mr. President." Mrs. Torralba was shocked. Alam niya kung anong pwedeng makita doon ni Ina. Lumapit siya sa asawa. "Han, I think our son needs our help now." Nag-aalala niyang bulong dito. "Bakit? May nangyari ba?" "Our daughter-in-law is about to find out Kaiser's secret from her." "Han?" Masuyong wika ni Mr. Torralba. Sa kamarahang niyakap ang asawa. "Let the children figure it out. Not all the time we have to interfere with them. But at least, Ina would listen to us. Baka hindi niya hayaang makapagpaliwanag ang anak natin." "Han, we're talking about Ina here. Kilala naman natin ang batang yon. And if the situation becomes worse, then, saka tayo pumasok sa eksena, okay?" Tumango na lang ang ginang, saka niyakap din ng asawa. Nagmamadaling pinindot ni Kaiser ang button ng elevator, papuntang opisina niya. Nagmamadali ang mga hakbang nito at hindi na niya nagawang batiin pabalik ang mga employees na bumabati sa kanya. All he can think was his wife right at this moment in his office. Agad niyang binuksan ang pintuan, sa kanya nadat ng asawa na nakatayo sa gilid ng lamesa na may hawak na mga papel at ang isang box na nasa harapan niya. "I'm doomed." Tanging nasambit ni Kaiser sa sarili. "Wife? Magpapaliwanag ako.
For the first time in their married days, ngayon lang nakita ni Ina na ninervyos ang asawa. Unti-unting lumapit si Kaiser sa kinaroroonan niya, pero napatigil ito sa tanong niya. Why did you have my papers in Paris? Bakit nasa iyo ang mga ito? Dapat nasa kumpanya to ng mga pinag-applyan ko noon. Wife, makinig ka muna sa akin. Magpapaliwanag ako. Saka lumapit ulit pero itinaas ni Ina ang kamay niya at pinahihinto siya. Bakit lahat ng tickets sa bawat events na sinalihan ko at lahat ng fashion show invitation letters ko ay nasa iyo? Bakit may mga records ako sa iyo? Bakit nasa iyo ang address ng dati at bagong tinitirahan ko sa Paris? Bakit nasa iyo ang contract na pinirmahan ko at ng business partner ko? Bakit, Kaiser? May halong galit at lito sa boses ni Ina. Kaiser was dumbfounded at the sight of his wife. Ngayon lang niya nakitang nagalit ito ng ganito. Mabilis niyang tinawid ang pagitan nila ng kanyang asawa at niyakap ito. Hear me out first, wife, Please. May pagsusumamo sa boses habang pilit na kumakawala si Ina. No, you. Kilalang kilala mo na ako noon pa man. The family dinner wasn't our first meeting. Is that it? Bakit may ganito? Bakit nasa iyo to? Sigaw ni Ina sa kamarahas na inaagaw ang kamay niya kay Kaiser. Napilit naman siyang ikinukulong sa mga bisig nito. She felt betrayed. Nawalang parang bula ang mga pantasya niya. Akala niya coincidence na siya ang napilang ipakasal kay Kaiser. Na coincidence na ang pamilya niya ang napili. Akala niya destiny ang pagkakatagpo nila. Na it's their fate. At that thought, she suddenly tears up. Pakiramdam niya iniloko siya ng kapalaran. Gusto niya wag na lang malaman ang lahat. Kasi natatakot siya sa maaaring marinig. Mabilis siyang nakawala sa hawak ni Kaiser. Saka lumapit sa pintuan para umalis. She can't afford to hear the truth. Pero mabilis ang naging kilos ni Kaiser. Nahuli siya nito, saka mahigpit na niyakap sa likod. Wife, mag-usap muna tayo, pwede ba? Pangako. Sasabihin ko sa iyo ang lahat dito. Please, humilangan ka muna. Hinawakan niya ang balikat ng asawa, saka iniharap sa kanya. Then he saw her wife broke in tears. Wala na talaga siyang nagawa, kundi ang yakapin ulit ito, at hinayang umiyak na lang muna. Saka marahang hinahagod ang likod ng asawa. Pagkalipas ng ilang minuto, nakatitig si Kaiser sa asawa niyang pinupunasan ang mga takas na luha sa mata. Habang siya ay nakatayo sa harapan ng asawa. His heart is shredding apart. Pakiramdam niya, hinuhugot ang natitirang lakas niya habang nakatingin sa asawa. There's only one thing that's been running in his mind simula nang makita niya kanina ang asawa. Siguradong kasusuklaman siya ng kanyang asawa. Dahil sa nalaman niya. At hindi niya matatanggap yon. Medyo nahimasmasan na si Ina. Tumingala siya sa asawa saka nagtanong. Kailan mo pa ako kilala? Mahinahon ngunit bakas ang galit sa mga mata nito. Umupo si Kaiser sa kinaupuan ni Ina. Pero may distansya na namamagitan sa kanila. Sapat na para upuan ng dalawang tao. Nag-umpisa ito. Simula nung 4th year high school ka pa lamang. Anong ibig mong sabihin? May pagtataka sa tanong ni Ina. Nagkakilala na tayo noong high school pa. Magkaklase ba tayo? Hindi. Sa ibang eskwelahan ako nag-aaral. Pwede ba? Diretsuhin mo na. At huwag ka nang magpaligoy-ligoy pa. Pwede ba? Nakatingin si Kaiser sa mata ng kanyang asawa. At kitang-kita na ito ang sakit na nagmumula doon. Then, the past recalled itself. Nakatigil ang sasakyan lulan si Kaiser sa tapat na eskwelahan na may di kalayuan ng school niya. Dahil bumili ng tubig ang driver niya. Kagagaling lang niya sa school niya. Pagkatapos niyang may makaaway ng dahil na naman sa pwesto niya bilang student council president. Palagi itong nangyayari. Napilit niyang ibinabaliwala
dahil ayaw niyang malaman pa ito ng mga magulang niya. Nakamasid siya sa labas ng bintana habang naghihintay. At may nakikita siyang mga estudyante na naglalabasan dahil hapon na nga. Maraming may kanya-kanyang grupo. May lumalabas kasama ang mga kasintahan o kaya magkakaibigan. Pero higit niyang napagtuunan ng pansin ang isang babae na lumabas mag-isa habang nakalagay ang cellphone nito sa kabilang tenga at nakangiti sa kausap. His heart suddenly beat so fast na parang tumakbo siya ng ilang kilometro. Nakatitig siya sa mukha ng babaeng masayang nakikipag-usap sa telepono. A few minutes later, may dumating na isang babae at isang lalaki na tila kasama ng babae. Nagulat siya sa nakita nang halikan sa pisngi ng lalaking bagong dating ang babaeng kanina pa niya pinagmamasdan. Saka pa nito kinuha ang bag at mga librong dala niya. Siguro ay boyfriend niya ito at dahil sa nasaksihan, agad tinanggal ni Kaiser ang mata sa dalawa. Nasaktong pagsakay ng kanyang driver. Umuusad na ang kanilang sasakyan pero hindi napigilan ni Kaiser ang lumingon sa gitnang school at nakitang naglalakad ang dalawa habang magkahawak kamay. At sa tabi naman nila ay ang babae na marahil ay kaibigan nila habang masaya silang nagkukwentuhan. Mula ng araw na yon, laging pinahihinto ni Kaiser ang sasakyan niya sa tapat ng school. Saka hinihintay na makalabas ang babae. At kapag dumating na ang mga kasama nito, saka na din siya aalis pa uwi. Nakukontento na siya sa pagsilay man lang sa mukha ng dalaga. He didn't bother to talk to her because of two reasons. First, hindi pa naman siya sigurado sa nararamdaman niya sa dalaga sa tuwing nakikita ito at naaalala. At pangalawa, may boyfriend na ito. His man pride can take it. Ang makisawsaw sa relasyon ng iba. Hanggang isang araw, nakita niya itong tumatakbo mula sa gitnang eskwelahan. Umiiyak. Hindi napigilan ni Kaiser ang sarili at lumabas ng sasakyan. Saka mabilis na sinundan ang dalaga. Nakarating sila sa park na malapit sa school na pinapasukan ng dalaga. Umupo siya sa isang bench at saka tinakpan ng mukha sa mga palad at umiyak ng umiyak. Kokonti lang ang tao na nasa park. Dahil hindi pa naman nagsisilabasan ang mga estudyante, kaya walang masyadong nakakapansin sa pag-iyak ng dalaga. Nakatitig siya sa likod ng dalaga, na bahagyang gumagalaw dahil sa pag-iyak niya. Dumating naman ang driver ni Kaiser, na hinabol siya nang biglaan siyang bumaba sa kotse at nagsimulang tumakbo. Ibili mo ako ng tubig at tsokolate. Utos nito sa driver. Sige po, young master. Pakibilisan po. Tumango naman ang driver, saka mabilis na naglakad. Patuloy lang na pinagmamasdan ni Kaiser ang dalagang umiiyak at ang mga taong medyo nakakapansin sa pag-iyak nito. Dumating ang driver, saka iniabot sa kanya ang mga ipinabili. Naglakad siya papalapit sa kinaroroonan ng dalaga. Hinugot niya sa bulsa ang panyong hindi pa niya nagagamit. At nang makalapit na dito, kagad siyang nagsalita. Take these things. You might need it. Sa kanya inilahad ang mga dala dito. Nang akmang ibabangon ng dalagang ulo para tingnan siya, kaagad niya itong pinigilan sa pamamagitan ng paghawak sa ulo ng dalaga. Don't bother to look up. Just take this. Inilapag niya ang bote ng tubig at panyo at ang tsokolate sa tabi ng dalaga, habang hawak pa rin ang ulo nito sa kabilang kamay. Huwag ka nang umiyak, please. No matter the reason is, it doesn't worth of your tears. Sa kanya binitiwan ang ulo ng dalaga at marahang tinapik ito sa balikat. Naglakad na siya paalis. Agad namang tumayo ang dalaga para tingnan ang binatang kumausap sa kanya. Pero napatigil din siya nang makitang habang naglalakad ang binata palayo, ikinaway nito ang kanang kamay sa kanya. Hindi man lang niya nakita ang mukha ng binata na nagbigay sa kanya ng panyo at tsokolate. Pero base sa uniform ng binata, alam ng dalaga na hindi sila isa ng pinapasukan. Ever since then, I've been watching you from afar. I didn't dare to introduce myself in front of you because I know you already have many problems to face and hold on to. Naihilamos na lang ni Kaiser ang mga palad sa kanyang mukha, saka tinukod ang mga siko sa binti niya.
Ina was overwhelmed, so it was her husband who comforted her that day when she was broken by her sister again. So it was Kaiser who helped her to become strong again. Hindi siya makapaniwala sa mga narinig na paliwanag ng kanyang asawa. She wants to know all about it. Hindi kita sinusundan, wife. Believe me, sincere na pahayag ni Kaiser sa katumingin sa asawang nakatitig lang sa kanya habang nagpapaliwanag siya. Hindi niya mabasa ang emosyon ng asawa na ikinatatakot niya. Then, what about my papers in Paris? After you left your house, I used my connection. I have to find and make sure you're safe. Hinawakan ni Kaiser ang kamay ng asawa. I was scared for your safety abroad. I mean, you're new to the place. I don't want anything to happen to you. Tumango si Ina sa kabinawi ang kamay at tinitigan sa matang asawa. Then, let me ask you these two things. Sagutin mo ako ng maayos, please. Yes, I will. Sang-ayon ni Kaiser. Huminga siya ng malalim saka ibinigay ang unang katanungan niya. May kinalaman ka ba sa successful ko sa Paris? Or did you help me climb the ladder faster? May halong ka ba at takot sa boses ni Ina? Hindi. Wala akong kinalaman sa mga yon. Alam ko namang magaling ka. At talagang mahusay ka sa larangan na pili mo. I know with these things, you can achieve your goals freely. There's just two things that I did to help you back then, wife. Pag-amin ni Kaiser. Ano yon? May kinalaman talaga ako sa pagkuha mo ng part-time job habang nag-aaral ka. And I made sure that your family can't do anything to stop you from staying abroad. I made sure they will never mess up with your new life at Paris. Pahayag ni Kaiser. Then, what about this arranged marriage? Pinlano mo ba to? And with that question, kitang-kita ni Ina kung paanong si Milay ang malungkot ng ngiti sa labi ni Kaiser at ang kislap ng sakit na dumaan sa mga mata nito. They became silent for a moment. Bago nagsalita si Kaiser. Partly, yes. Nagulat si Ina sa narinig at agad na napahawak sa bandang kinaroroonan ng kanyang puso. She's not sure whether to let him finish or maybe let the truth be untold. But on the other hand, she thought of one thing. Napakasakit ng katotohanan. But it is what I needed to hear. Kaya nanatili na lang siyang tahimik at hinayaan ang asawa na makapagpaliwanag. Narinig ko kasi sa mga kaibigan ni Daddy na kaibigan din ng daddy mo na naghahanap siya ng lalaking magpapakasal sa anak niya para lalo pang lumago ang kabuhayan ninyo. Pero alam ko naman na ang katotohanan na kaya naghahanap ang daddy mo ng mayamang maipapakasal sa isa sa mga anak niya ay para makatulong ito at maisalba ang kumpanya niyong papalubog na that time. Nilingon ni Kaiser ang asawa. Ayaw niya masaktan ito sa maririnig pero kailangan niyang malaman ang totoo. Tumango si Ina sa na ipagpatuloy niya ang pagpapaliwanag. You know, the business world is full of bunches of old jerks who wants to catch some women to do their biddings. And they also know your father's hidden agenda about the marriage proposal. Kaya nag-alala ako nang marinig ko na ikaw nga yung gustong ipakasal ng daddy mo sa kung sino mang magbibid para sa'yo. Nagulat si Ina sa mga naririnig kaya hindi niya mapigilang mapahikbi. Hindi na nakapagpigil si Kaiser at agad niyang niyakap ang asawa at saka nagpatuloy. Ang daming proposals na dumating sa daddy mo about the marriage. Mostly men who's old enough to be your uncles. Yung iba naman ay para mo ng lolo. Natakot ako, wife. That was the first time I became scared in my life. I know how your parents treat you. I got mad at them. Dahil ginawa kang pain para muling lumago at bumangon ang kumpanya ninyo. Kaya naisip ko ang isang bagay kung paano ka maisasalba. Patuloy sa paghikbi si Ina habang hinahaplos naman ni Kaiser ang buhok niya. Sobrang sakit ang nalaman ni Ina. Paano na kayang gawin ng mga magulang niya ang bagay na yon?
Paano nila na kayang itrato siya na parang isang laruan na pwedeng ipamigay na lang? Hindi mapigilan ni Ina na mapahagulgol sa balikat ng asawa. Magpatuloy ka, please. No. Let's drop it here, wife. Kailangan mo nang magpahinga, I want to know it all kay sir. Para isang bagsakan ang sakit na nararamdaman ko. Pamimilit niya sa asawa. Kung yan ang gusto mo. That time, humingi ako ng tulong sa daddy ko. At sinabi ko sa kanila, ang tungkol sa iyo at ang balak ng daddy mo. Sinabi niya na mag-alok din kami ng marriage proposal to your parents in exchange of partnership to your company. Nung una ay tinanggihan ko ang idea ni daddy. Dahil alam kong hindi magugustuhan ng mga magulang mo na mapunta ka sa mabuting kamay. I'm sorry, wife. But I know this will hurt you. Na walang pakialam ang mga magulang mo sa'yo. Kahit ano pa man ang mangyari sa'yo sa marriage proposal na yon. Wala silang pakialam sa mararamdaman mo. Gigit ni Kaiser pero umiling lang si Ina. Alam ko na yon na hindi nila ako gusto bilang anak. Kaya pwede ba? Magpatuloy ka na? Pamimilit ulit ni Ina. Walang nagawa si Kaiser kundi ang magpatuloy. Kahit nakikita niya ang sobrang sakit na bumabalatay sa mukha ng asawa niya. We made it impossible for them to dig in about this company. Wala silang malalaman tungkol sa akin. Tungkol sa lalaki ipapakasal sa anak nila. Ginamit namin ang personal data ng tito ko para sa marriage proposal. At yun ang isinabit namin sa mga magulang mo. They learn about the Turalbas group of companies. I was so happy when they accepted the proposal, wife. But at the same time, nalulungkot ako. Dahil alam kong kasusuklaman mo ako pag nalaman mo ang mga bagay na to. Bahagyang tumigil sa pagsasalita si Kaiser. Saka pinakaramdaman ang asawang yakap pa rin niya. Nakikinig pa rin ako. Yun lang ang nasambit ni Ina. Sumulat ang mga magulang mo. Sinasabi doon na gusto nila ang aming proposal. At kailangan naming magmadali para iset ang wedding. Then slowly, bigla akong nagulumihanan sa mga nangyayari. Para ako nakasakay sa bangka na unti-unting lumulubog. Then, nangyari nga ang pagmimit natin. At laking gulat nila. At hindi sila makapaniwala na bata pa at hindi isang DOM ang magpapakasal sa anak nila. At hindi nila inaasahan yon. Akala nila ay magiging miserable ang buhay ko sa pagpapakasal sa taong hindi ko kilala. At ikaw ngayon. Pagpapatuloy ni Ina, marahan siyang kumala sa yakap ni Kaiser. Saka pinunasan ang mukha na puno ng luha. Simula kasi nung magkamalay ako, ganyan na sila sa akin. Hindi nila ipinapakita ang pagmamahal na gusto kong maranasan mula sa aking mga magulang. Gustong gusto nilang nagiging miserable ang buhay ko. At hindi ko alam kung bakit. Ina cleared her throat. Then turned to Kaiser. At pumayag ka sa sitwasyong ito? Pero bakit? Alam mo naman na ang kasal ay lifetime dito sa Pilipinas. Isinakripisyo mo ang kinabukasan mo para lang sa akin? At anong rason mo naman? Dahil naaawa ka lang sa akin? O gusto mo lang talagang tumulong? There's none of the above, wife. Ina stared at her husband, confusion written all over her face. It's because it's you. It's because we're talking about you. At dahil ibinebenta ka nila. And by the word selling off, Ina's heart sank again. That's when Kaiser spoke again. It's because I am sure about how I want to spend my married life with you, wife. It's all because of me silently praying and wishing for you to get to know me. Because you're special to me. Ina don't know what to do and what to say. She's not that dumb to know what Kaiser's been babbling out all of the sudden. Gusto ko lang malaman mo, asawa ko, na may pagtingin ako sa iyo. Hinawakan ni Kaiser ang magkabilang kamay ng asawa, saka hinuli ang mga mata nito. Hindi. Minahal na kita noon pa man, nung una kitang makita.
And with that words, Ina's heart flutter. Sobrang bilis ng pintig ng puso niya. Sa kamarahang napasinghap sa biglang pag-amin ng asawa. Wala kang dapat ipag-alala about it, wife. Don't force yourself to answer me. Ilang beses nang napapikit si Ina, hindi maproseso ng utak niya ang huling sinabi ng asawa. Tumayo ang asawa nito. Ang mabuti pa'y umuwi na tayo. Kailangan mo nang magpahinga. Pero, hindi na naipagpatuloy pa ni Ina ang balak sabihin nang nauna nang tumayo si Kaiser para pagbuksan siya ng pintuan. Hindi pa gaanong nakakahakbang ang asawa nang takbuhin niya ang pagitan nila, saka mahigpit itong niyakap mula sa likuran. Silly, you really have a habit of cutting me before I can see anything else. Wife, hear me first. Natutuwa ako at nagpapasalamat ako. Everything that you've done for me. I can't find the right words to say how much grateful I am for you. But still, I want to say it. Thank you a lot. Wife, I'm just trying to... Wait. Patapusin mo muna ako bago ka mag-react, okay? Ina cut her husband again, giggling. Tumango naman ito at nasa ganoon posisyon pa rin sila. Gusto kong malaman mo na nahulog na ako sa'yo the first time we met. And that's way back when you comforted me at the park. And the second time was when we made an eye contact at my last fashion show at Paris. At dahil sa sinabi ni Ina, agad na paharap si Kaiser. Natatandaan mo yon? Hindi makapaniwalang tanong niya. Tumango naman si Ina saka ngumiti. I have a very good memory. Kaya nung una kitang makita sa family dinner, nakilala na agad kita. Akala ko lang coincidence na andun ka sa fashion show ko. May ngiti ngunit may halong lungkot sa labi ni Ina. I'm sorry, wife, for doing this to you. You did it out at your concerns and worry about me. But I can fully understand why did you happen to do it. Matalim na tinitigan ni Kaiser ang asawa. I love you, wife, a lot. With that 6 words, Ina couldn't help but smile at her husband. Come on, wife, answer me. You already confessed to me a while ago. Natawa si Ina at saka tumango. I love you to my mysterious husband. And with that, Kaiser leaned on Ina and kissed her forehead, then slowly reaching to claim her lips. Ang magising sa tabi ng kanyang asawa ay napakalaking blessing na para kay Ina. She carefully caressed her husband's face. Nakapatong ang isang kamay ni Kaiser sa kanyang bewang, habang ang isa naman ay ginawa niyang unan, while Ina's other hand is also at Kaiser's waist. Suddenly, what happened last night flashed back to her mind. She can't help but smile mentally. I love you, wife. Nagulat sa biglang pagsasalita ng kanyang asawa. Good morning. Kanina ka pagising? Umungal lang ito at hinigpitan ang hawak sa bewang ng kanyang asawa. Hindi niya mapigil ang kiligin sa simpleng gesture ng asawa. You're bad. Pretending to be asleep. Ina giggled while lightly pushing her husband's chest. Kaiser pulled her closer. My mistake. You still haven't answered me back yet. Ano yon? Nag-iisip na tanong ni Ina. Sabi ko I love you, wife, a while ago. Hindi na napigilang matawa ni Ina. Her husband can be a childish sometimes. Shouldn't it be a good morning first? Nope. Mine is I love you. Sagot ni Kaiser at hinalikan ang noo ng asawa. You don't have any idea how much I always wanted to say that to you during our wedding day. Well, you have such a unique way of greetings. Lumapit pa ng husto si Ina sa kanyang asawa. I love you too, my husband. Then they settled it with a kiss. Ang ganda ng umaga nilang pareho. They also ate together. Ina smiled at their housemaids who's having a heart attack because of their sweetness while eating. Idinaan na siya ni Kaiser sa kanyang butik bago pumasok sa opisina nito.
And because her morning started with the good vibes, ay nakangiti siya buong araw. 3:00 na ng hapon, but still messages from her husband keeps on coming. Tulad ngayon, nag-beep ang kanyang phone. Wife, naiinip ako dito. Gusto kitang makita. Sobrang miss kita. Napapangiti si Ina, pero itinatago niya yon habang binabasa ang mga messages ng kanyang asawa. Nang marinig niyang may tumikim sa kanyang likuran, napasinghap siya. Namula ang kanyang pisngi. Hindi na ba natin itutuloy ang meeting? Tanong ni Alex. Pero kilala niya na ito. It's more like her best friend is teasing her. Tumikim siya at itinago ang kanyang cellphone. At habang nagmi-meeting sila, ay panay ang tapon sa kanya ni Alex ng matatalim na tingin. At napapalunok na lang siya dahil doon. Agad-agad siyang tumayo pagkatapos ng kanilang meeting para iwasan ang mapagtanong ng mga mata ni Alex. Teka lang. Pagpigil sa kanya ni Alex, nang biglang bumukas ang pinto. Oh, pasok ka, Ali. Our best friend over has so much to share with us. Talaga? OMG, excited na ako. Tamang tili lang ni Allison sa sinarang pinto, habang si Ina naman ay pinaupo pabalik ni Alex. So, baka naman may gusto kang ikwento sa amin, Mitch? Alam na niyang pagpunta dito ni Ali, siguradong igigisa siya ng dalawa niyang kaibigan. Pagkatapos sabihin sa mga kaibigan ang mga nangyari sa kanila the other day, nag-stay pa ng ilang sandali ang kanyang mga kaibigan bago sila sabay-sabay na umalis pa uwi. Ina was humming happily that it causes the taxi driver to glance at her from time to time. Hindi siya nagdala ng kotse dahil isinabay na nga siya na caser pagpasok sa opisina kanina at idinaan na lang siya sa kanyang butik. Hindi na siya tumawag sa asawa dahil gusto niya ipagluto ito ng maagang dinner. It's already 5:30 in the afternoon. Magandang araw po, Mrs. Turalba. The guard greeted her after checking their vehicle. Mrs. Turalba, sounds perfect. Ina can't help but smile at her silly thoughts. Magandang hapon din po. Tuloy na po kami. Sige po. Ma'am, meron po kayong mga bisita. Napakunot ng noo si Ina. Wala siyang inaasahang bibisita sa kanya ngayong araw. Pero nagkibit balikat na lang siya nang maisip niyang baka ang parents ni Kaiser ang mga bisita niya. Salamat po, sabi nito sa guard. Pagkatapos niyang bayaran ang taxi driver, masaya siyang naglakad papasok sa kanilang bahay. Pero nawala ang kanyang ngiti nang makita ang sasakyan ng mga magulang sa garage. Oh, finally, you're here. Tumayo pa ito para i-announce ang pagdating niya. Then her father spoke. Bakit napakatagal mo? Kanina pa kami dito naghihintay. At bakit hindi mo man lang sinasagot ang cellphone mo? Marahan niyang inabot ang kanyang bag sa isang kasambahay na nakatayo sa gilid ng pintuan, saka humarap sa mga magulang. Bakit kayo nandito? Nakasilent po kasi ang cellphone ko. Well, may business lang kami sa labas, so we thought of dropping a visit here. So, how are you and your... Nagpalinga-linga sa loob ng bahay nila ang kanyang mag-ina. Your husband, is he around? No. Nasa office pa siya. Mamaya pang dating niya. Hindi kayo sabay? Well, alam ko na kung bakit. You're still not get used to each other. Ina didn't mind her mother's remark. Bakit po ba kayo naparito? Okay. Hindi na kami magpapaligoy-ligoy pa. Kailangan namin ng tulong mo. Diretsahang sabi ng ina niya. May what? Hindi makapaniwalang tanong ni Ina. You need to help us. Ulit ng ina niya. Na naman? May help? Tungkol saan, ma'am? Hindi na mapigilan ni Ina na mairita. Bantayan mo ang bunganga mo, Ina.
Nagiging bastos ka na sa mami mo. Pagsali ng kanyang ama sa kanilang usapan. Talaga, Dad? We have a deal, remember? You told me that after the last time na nagkita tayo, yun na ang huli. Pero ano na naman to? Kulang pa ba yun? Mabilis na tumayo ang kanyang ama. Hindi na niya namalayan ang paglapat ng kamay nito sa kanyang pisngi. At namula ang pisngi niya sa ginawang pagsampal sa kanya ng kanyang ama. At sa sobrang lakas nun, lumabas ang kanilang mayordoma. Saka siya nilapitan at dinaluhan. Tumayo siya. Lagi niyo namang ginagawa yan eh. Isang maling pagkakamali ko lang ay sinasampal niyo ako at sinasaktan. Natawa si ina ng mahina. Ano na naman? Anong kailangan niyo na naman? May kulang pa ba? Hanggang kailan niyo ako ubusin? Hindi na niya napigilang magtaas ng boses. Habang pilit siyang pinapakalma ng kanilang mayordoma at kanyang ama ay pilit na pinipigilan ng kanyang ina. Tumahimik ka, ina. Kailan ka pa natutong magsalita ng ganyan sa amin, ha? Dahil ba may kakampi ka na? Baka nakakalimutan mo, arranged marriage lang kayo ng asawa mo. Kahit na kailan, pwede kanyang iwan. At sa amin ulit ang bagsak mo. Kaya pwede ba huwag mo akong pagtataasan? You should know better. Singhal ka sa kanya ng kanyang ina. Bakit? Di ba kayo naman ang may kagagawan nun? Di ba kayo naman ang nagpakana ng lahat? Ginamit nyo lang ako ng pamalit kay Irene. Bakit ngayon? Nakikita nyo masaya na ako? Sisirain na naman ninyo? Kailan ba kayo makukontento? How dare you? Lumapit sa kanyang ina, saka siya hinila sa braso. Magkapamilya pa rin tayo. At wala ka nang magagawa doon. Kaya pwede ba? Tumigil ka na, tulungan mo na lang kami. Nasasaktan na si ina. Kaya hindi sinasadyang na itulak niya ng marahan ang kanyang ina. Kaya napaupo ito. Nakita ng kanyang ama ang mga nangyari, kaya agad itong lumapit sa kanya para sampalin ulit. Pero bago pa dumapo sa pisngi niya ang kamay ng kanyang ama, may isang kamay na pumigil dito. Saka naman ito hinila patalikod si ina. Actually, hindi na kayo ang mga pamilya niya. Ever since that day, she became married to me. Wala na. Wala na kayo dapat komunikasyon sa kanya. Wala na kayong karapatan sa kanya. May din sa bawat salita ni Kaiser. Agad namang iwinisik ng kanyang ama ang kamay nitong hawak ni Kaiser. Saka lumapit sa asawa. Dahan-dahan nitong inalalayan ng kanyang ina patayo dahil sa kanyang pagkakatulak kanina. Mapagmataas ka na ngayon, ina. Nakapag-asawa ka lang. Nagawa mo na kaming talikuran. Marahas na sigaw ng kanyang ina. Hindi ko kayo tinatalikuran. You know I'm always there for you. You're just taking advantage of me. Maluhaluhang sagot niya. Kaagad siyang niyakap sa tagiliran ni Kaiser. Ha, smart mouth eh. Ito na ang huling araw ng pagkikita natin. At ayoko na makita pang pagmumukha mo. Takwil sa kanya ng kanyang ama. Sasagot pa sana si ina. Pero si Kaiser na ang nagsalita. Wala namang dahilan para gustuhin niyang makita pa kayo ah. Sabi niyo, pamilya kayo. Pero anong ginawa niyo sa kanya? May naitulong ba kayo? Wala. Ako ng pamilya niya ngayon. And I don't want to see you harassing my wife again. Or else, ipapupulis ko kayo. Banta sa kanila ni Kaiser. Oh, wala kaming pakialam. Matagal-tagal na din ako naiinip kung kailan ka na talaga mawawala sa buhay namin. Sigaw pabalik ng kanyang ina. Kung hindi lang dahil sa kapatid ko, matagal na kitang... Hindi na natapos ng kanyang ina ang dapat sana nitong sabihin dahil pinigilan siya ng kanyang ama. Kaagad siyang kinutuban dahil sa pangyayaring yon. Umalis na kayo. Ito na ang huling araw na makakapasok pa kayo sa bahay namin nang walang pahintulot. Otherwise, I'll press the charge of trespassing the next time around. Pagpapalis sa kanila ni Kaiser, kaagad namang lumabas ng walang paalam ang kanyang mga magulang. At nang hindi na nila ito matanaw, kaagad siyang ikinulong ni Kaiser sa mga bisig nito. Wala na siyang nagawa kundi umiyak ng umiyak dahil sa mga nangyari.
Panay naman ang hagod ni Kaiser sa buhok niya habang yakap-yakap niya ang asawa. I'm sorry, wife. Nahuli ako ng dating. Saka siya kinintalan ng halik nito sa noo. Napatangon na lang siya habang patuloy na umiiyak. At dahil sa nangyari kagabi, hindi na nakapagluto ng hapunan si Ina. Matagal bago humupang kanyang emosyon, kaya ngayong umaga, maaga siyang gumising para magluto at makabawi sa asawa. Nadatnan niya ang kanilang mayordoma na naghahanda na para sa kanilang almusal. Kaya kaagad siyang lumapit dito para tumulong. Tulungan ko na po kayo, Nay. Ay, naku, na bata ka. Sige na, magpahinga ka na. Ako na dito. Abat pagod ka pa sa nangyari kagabi. Dapat ay magpapahinga ka muna. Saway sa kanya ng kanilang mayordoma. Naku, hindi po pwede, Nay. Nakapangako na po kasi ako kagabi na ako nang magluluto eh. Hindi nga po natuloy dahil sa nangyari. Kaya ngayong umaga na lang po ako babawi. Abay, ikaw ang bahala. Siya nga pala. Ayos ka na ba? Tanong nito sa kanya. Ibinigay ng mayordoma sa kanya ang pagluluto habang ito ay nagsimulang iset up ang mga gamit sa lamesa. Opo, Nay. Maraming salamat nga po pala sa pagyakap ninyo kagabi. Nakangiting tugon nito. Maliit na bagay. Sadyang ikay napakabait na bata. Kaya laging inaabuso. With that her heart felt a little pang of pain. Nasanay naman na po ako, Nay. At saka iba na po ngayon. Meron na po akong pwedeng lapitan sa kasandalan. She smiled at she remembered her husband. Totoo naman. Abay, biruin mo na dumating agad ang batang yon pagkatapos ng tawag namin. Agad na patigil si Ina sa paglalagay ng asin sa kanyang niluluto. Ano pong ibig ninyong sabihin? Naku, tumawag kasi ako sa asawa mo. Pagdating ng mga magulang mo, napag-alaman ko sa sekretarya niya na meron siyang kausap na importanteng tao. Pagkatapos nitong ipaalam sa kanya ang mensahe ko tungkol sa iyong mga magulang, abay biglang napatawag para sabihin sa akin na ikailayo sakaling may gawin sila sa'yo. Ina became silent. Pagkatapos nilang ihandang kanilang almusal, umakyat siya sa kanilang kwarto para gisingin ang asawa. Her husband is still on the bed as she arrived. She approached him lightly, saka umupo sa gilid ng kama. Thank you for being always here for me, for always putting my safety first. At salamat dahil lagi mo akong inuuna sa lahat ng bagay. Napakalaking bagay nun sa akin. Sa kanya marahang hinalikan sa pisngi ang asawa. Of course, wife, because you are always the number one for me. Then her husband chuckled. Marahan niya itong tinapik sa dibdib. Ikaw ha? Gising ka na pala. Hinila siya nito. Kaya napatong ang kanyang kalahating katawan sa asawa. Saka pinulupot ni Kaiser ang mga kamay sa bewang niya. Siya naman ay ginawang unan ang malapad na dibdib ni Kaiser. Well, kasalanan mo to, wife. Lagi ka kasing nahuhuli. May panunokso sa tinig nito. Come on, get up. Baka malate ka pa sa trabaho. Balita ko sa sekretary mo, iniwan mo ang ka-meeting mo kahapon. It doesn't matter to me. You first before anything else. I love you, Ina said, instead of saying something. It's a first. I love you more, wife. After nilang mag-almusal, sabay ulit silang napunta sa trabaho. While on the road, Kaiser asked her, Are you going to be busy this afternoon? Hindi naman. Bakit? I was invited to this party of my batchmate way back on college this evening. Would you mind if I bring you? Paalam nito. Hindi ako sigurado. Pero okay lang. May pag-aalinlangan sa boses ni Ina. Of course, after all, you're my wife. Actually, I made a promise with him to properly introduce you. He's throwing me tantrums because I forgot to invite him on our wedding day. Okay, sasama ako sa'yo. Great, thank you, wife. Sincere na sad ni Kaiser sa hinawakan ng kamay ni Ina. Oh my God, anong gagawin ko? Nagpapanik na tanong ni Ina kay Alex
Pagkatapos niyang ikwento rito ang imbitasyon ni Kaiser. Ano pa ba? Of course you have to get ready, sagot ni Alex. That's it, Alex naman. What else can you do, Mitch? Aside from preparing yourself, unless you plan to back out. Well, I don't know. Natatakot ako. At saka nahihiya. Lumapit sa kanya si Alex, sa kamarahang hinaplos ang kanyang likod. Look, this is the first time na ipapakilala kanya sa mga kaibigan niyang hindi naka-attend ng wedding ninyo. Why not take the chance para mas magkalapit kayo? You know, you're being unfair to him, Mitch. Halos lahat na ng kakilala mo dito sa bansa, kilala na din siya as your husband. Pero ikaw, after listening to Alex's advice, napagdesisyonan niyang dapat na nga niyang gawin ang parte niya as wife to Kaiser. Tumango siya sa nagtanong kay Alex. Anong gagawin ko ngayon? Ngumiti ng pagkatamis-tamis sa kanya si Alex. First, ay maghintay ka dito. At tatawagan ko si Allison para tulungan ka mag-ayos. She'll do your makeup and I'll choose your dress. Second, call your husband and ask him what type of party you are going to attend. And of course, the theme. Okay? Okay. Thank you, Alex, for this and all. Sinserong pahayag ni Ina. Well, bakit pa tayo magkakaibigan? At niyakap niya si Ina. After calling her husband, dumating naman agad si Alex kasama si Ali. Hi, Mickey. Bati sa kanya ng kaibigan sa siya niyakap. So I already heard from Alex. Here, are you ready? Tanong sa kanya ni Ali na tinanguan naman niya. Ali, I told you to don't call me Alexi. Marahang saway ni Alex kay Ali. Saka naman siya ang nilingon nito. Did you call him already? But I like it, Ali for me, then Alexi for you and Mickey for me. See? It's rhyme. OMG. Marahang pagtili ni Ali. She and her words silly thoughts. Siya na talagang pinaka-childish sa kanilang tatlo. Wherever you like, Ali. Now, mag-umpisa na tayo. Pwede? Because of that, Ali screamed again. Yay! It's a yes! Saka pa nito niyakap si Alex na walang nagawa kundi yakapin din siya, pabalik at tumawa na lamang. So, Mickey dear, about the party, mind telling us the details? Okay. So, it's a birthday party, and since the celebrant is sensitive, the theme is smart, black tie, inner in white, black and gold. Wow! Yayamanin ha? Allison's remark. Now, Alexei, anong dress ang ipasusuot mo ngayon? Kay Mickey. Meron akong nasa isip. And take note, isa ito sa mga masterpiece mo, Ina. At hindi mo pa ina ipapakita sa tao kahit kanino. Tara sa ibaba. Ali and Ina can't help but gasp at the dress in front of them. Alex, paano nangyari to? This is beautiful. Pero I don't remember this one. It is really my work? Naguguluhan niyang tanong. Yup. Remember one time na gumagawa ka ng new design for your fashion show? Entry sa isang event sa Madrid. This is it. Ano? I still don't remember it, Alex. Please, enlighten me more. Ina ask. Yeah, me too. Segunda naman ni Ali. Lumapit si Alex sa damit. Sa kamarahan itong hinaplos. Remember? Nung araw na malaman mo ang sitwasyon ko, if I am running away from anyone I accidentally met, nakakilala ko, tinanguan niya ito, saka nagpatuloy magkwento. Yun yung araw na ginagawa mo ang iyong design. Pero hinabol mo ako, at nag-stay ka sa apartment ko, para lang makinig sa mga tantrums ko. Ang ending, 3 weeks mo akong hindi na maiwan-iwan sa apartment ko. Hindi mo nga na-submit ang entry mo. That one is your biggest chance sana sa fashion world. But you threw it away because of me. Kaya ang ginawa ko after kong makarecover, sinerch ko ito at saka tinago, hoping na one day I can surprise you for this.
Tinahi ko siya dito sa shop. Well, this was supposed to be my gift to you sa birthday mo next week. Pero I think, mas maganda ngayon na. So this is the reason na nag-stay ka dito sa butik ng 2 weeks? Well, parang ganun na nga. Pero it was worth it naman. Sagot sa kanya ni Alex. Ow! Come here you two. Tawag sa kanila ni Ali. Your guys are too sweetest. Saka sila nagyakap ang tatlo. Ano ba naman yan? We have something else to do. Pero iba na ang napuntahan natin. Sad ni Alex, saka pinunasan ang luha. Ganon din si Ina. Just know that no matter what happens, we are always here to stand for you and support you. Right, Ali? Baling ni Ina sa kaibigan. Always and forever. Saka masinigpitan ang yakap. So now, umpisahan na natin ang preparasyon. Kagad silang nagtanguan saka nagsimula. Exactly 5 p.m. nang dumating si Kaiser sa butik. Kagad naman siyang pinapasok ng mga guard. Saka siya nagtungo sa opisina ng asawa. Excited na siya makita si Ina. Siya ay tapos na ding mag-ayos dahil meron siyang ibang gamit na nakahanda sa opisina niya. Sakaling may biglaan siyang lakad. At habang nakaupo siya sa waiting room, ay pumasok si Ali. So, Mr. Toralba, are you ready to see our masterpiece? And with that, bumakas ulit ang pintuan ng opisina, saka pumasok ang kanyang asawa. He automatically stand and gasped upon seeing his wife. Well, how is it? Bigla siyang napakurap nang marinig ang kanyang asawa na hindi niya na malayang napuntaan na pala sa harapan niya. They also heard his wife's friends giggled because of his reaction. Wow, wife, you are gorgeous. You're like a goddess from Mount Olympus. Her husband's remark made her blush. Thank you. It's all thanks to my best friends. Sa kanya nilingon ang mga kaibigan na magkasukbit ang kamay na nakangiti sa kanila. Thank you girls for making my wife even more beautiful. Tumangulang ang mga ito habang nakangiti. Inilahad ni Kaiser ang kanyang kaliwang braso para sa kanyang asawa. Isinukbit naman dito ni Ina ang kanang kamay. Paalis na sana sila nang pigilan sila ni Ali. Wait! Pwede bang mag-pause muna kayo for a while? Kukuhanan ko muna kayo ng picture. At ipopost ko to sa aking Instagram. Pretty please? Tumawa naman si Ina sa katumango. After taking a few shots, ay lumabas na sila. Napadaan sila ni Kaiser sa isang body mirror sa kanyang opisina. Then Kaiser instantly stopped and looked at their reflection, kaya hindi niya rin napigilang titigan ito. She's wearing a stylish, elegant, and clean flare long black dress with a touch of gold on it. She's carrying a black purse personally chosen by Ali. And the gold shoes. Her makeup is light but full of elegance. Sobrang pasalamat niya dahil nagkaroon siya ng mga kaibigang katulad nila. You're really gorgeous, wife. And I'm glad you're mine. She can't help but chuckled because of her husband. Tara na nga, baka malate pa tayo. As soon as they are entering the venue for the party, so many people were looking at them. Yung iba ay nagbubulungan about how much they are for each other, nang iningitian lang din nila. The venue was full of elegance. After all, the team is a smart black tie dinner. Napansin din niya ang nag-iisang white chair na nasa stage. Mas before the celebrant, hindi muna sila dumiretsyong umupo sa kanilang designated seat. May mga lumapit sa nagpakilala sa kanila. May mga bumabati at nag-congratulate sa kanila. At mas dumami pa ang pumalibot sa kanila. Nagmamukhaan siya ng ilang mga bisita. Oh my God! The one and only Miss A? Oh! It's an honor to finally meet you, Miss A. I'm a big fan, Miss A. Miss A, I love your outfit. At dumami pa itong lalo. Hey, hey, hey! It's my birthday, everyone. Narinig ni Ina sa may di kalayuan. Nahati sa gitna ang mga taong nakapalibot sa kanila. Saka naglakad pa palapit sa kanila ang celebrant. Hey, buddy! Miss me? Nag-handshake ang mga ito. They must be a good friend.
Nang humarap na sa kanyang lalaki, napasinghap si Ina. The man is really familiar to her.